ang hirap namang sabihin bangayang Marcos at Duterte to, pareho lang sila. Walang ginawa, nag-imbestiga man, nasimulan, pero hindi natapos. Nagbabalik mo na Hirit Pilipinas. Gising na. Narito na ang mainit na isyong binabantayan ng bayan, ang pagpangalan ng ICC o International Criminal Court sa 8 co-perpetrators o kasabot umano sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang linggo yan bago ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo kaugnay pa rin sa kasong crimes against humanity. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga kababayan natin ukol dito? Kung meron namang napatunayan no, na talagang nadawit sila, again, kung sakaling magkakaroon man ng ruling, dapat dito pa rin sa sarili nating bansa. Kasi hindi na tayo sakop ng ICC. Kung mapatunayan na nagkasala sila, so bahala na po yung authorities po na magkaroon sila po ng kaso. Kung meron naman siyang pagkakasala, dapat ibigay kung ano yung nararapat. Pero kung hindi naman, pabalikin na lang siya rito. Yan po ang isyong ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin on record sa unang hearing. At ngayong umaga, makakausap po natin ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, good morning. Welcome. Morning. Attorney Conti, we're on record now. Attorney Chrissy, if I may call you that. Yan, nakikita ko kasi yun ang tawag sa'yo. Malaking balita nitong weekend, yung paglalabas ng pangalan ng mga co-conspirators o co-perpetrators ba? Sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ba significant ito? Dati redacted, ngayon nilabas nila. Tingin ko, syempre, nagulat yung karamihan na kung sino-sino ang babanggitin. Tapos yung iba kasi, may manok kumbaga na gustong mailagay yung pangalan doon. So ngayon naging malinaw kung anong itsura ng plano. At hindi yung gulat dahil hindi nila alam kung anong nangyari, kundi kung papaano pala talaga ito nangyari. Marami naman na parang sa initial, Bato de la Rosa, alam na eh. Pero yung role ng iba at kung papaano na-implement, yun ang medyo bago. At yung isa sa bahagi ng mga biktima, yung isang kinagulat namin in a sense, bakit hindi na lang sa confirmation of charges hearing ginawa? Yes. Parang ang lapit na eh. Pero mukhang itong korte at yung parties mismo, parang ang sinasabi nila, bago yung hearing, dapat magkaroon na ng kalinawan, hindi lang dun sa, kasi alam na to ng depensa last year pa. Yes. So hindi lang para sa depensa, kundi para sa publiko. Kayo hindi nyo pa alam pero may hula kayo. 8 out of 8 ba nakuha nyo yung mga, tama ba yung hula ninyo more or less? Mas mahaba yung listahan namin eh, kaya pumasok naman yung kalakhan. Attorney, isa-isay natin yung mga pangalan, ha? De la Rosa, Go, Danao, Cascolan, Albayalde, Geran, La Peña at Aguirre. Kapag sinabi bang co-conspirator o, tama ba? Co-perpetrator. Co-perpetrator. Pareho din ba yan na co-accused? Or are they also going to be held accountable for a crime? Hindi siya kapareho ng co-accused dahil ang akusado meron ng kaso na binuksan sa kanya sa ICC. Okay. Nga lang, bago buksan ng kaso sa ICC, kailangan ma-issuehan ka ng warrant of arrest. Sa ngayon, ang alam natin, wala pa ni isa sa kanila na may warrant of arrest. Bagaman, syempre, nabalita na. At itong di umano warrant laban dun sa isa sa kanila, kay Senator Bato de la Rosa, ay matagal nang tinitingnan, sinisilip. Pero parang wala pa nakakakita, no? Meron daw iba, pero posible kasi sa ICC at saka kahit naman sa Pilipinas, first, mag-a-apply ka muna ng warrant bago ka ma-issuehan ng warrant. Ang mag-a-apply nun ay ang prosecution. Prosecutor. Okay. Kaya posibleng may papel kang nakita, pero ito yung draft ng application or yung application or draft nung issued or i-issue na warrant or yung issued na warrant mismo. Hindi pa naging malinaw yan at tanging yung ICC lang ang pwedeng magsabi na ito, legit na ito. Okay. Kaya hintayin na lang natin. Kasi alam niyo yung hirap dito, kapag pinangunahan, ay baka lalong hindi matuloy, baka lalong hindi maaresto. So, ngayong napangalanan na itong 8, hindi necessarily, may or may not Yes. be arrested. May tinatawag na prosecutorial discretion. Okay. So, yung prosecutor, according sa strategy niya, na depende yan sa panahon, pwede siyang any or all ang habulin niya. Usually, itong prosecutor, dito papasok yung discretion. Kasi sabi ng ICC, saklaw namin lahat ng tao
na gumawa ng krimen, na crimes against humanity and so forth. Pero, sabi ng prosecutor, masyado naman, sobra na kung lahat. Kaya, doon kami sa most responsible. Yung mga taong may kakayahan na pigilan o ipatigil yung krimen. So, yung pinaka-bossing, kumbaga. Attorney Chrissy, kung may common sa maraming pangalan, especially the former police officers or former law enforcers, yung Davao connection nila. No? Katunayan, yan yung count 1 sa DCC. Yung mukhang doon sa heavy ebidensya ng hawak ng prosekusyon, ano? Oo kasi doon nagsimula. Kumbaga, yung... As far back as 2011. Yun As yung 2011 sinasabi, and even 80s. Yun yung Okay. binabanggit kasi dito na, kaya 2011 kasi doon lang nagkaroon ng jurisdiction yung korte sa atin, doon lang tayo, kumbaga naging effective yung ICC, yung Rome Statute for the Philippines. So yung 1980s pa na patayan, di umano under the context pa ng Davao Death Squad. Sa totoo, yung pangalan na yon, hindi Yes. naman kay Duterte yun eh. Iba ang term na ginamit nila noon. Okay. Pero niyakap na rin nila kasi ayaw tawagin ng media, parang Bisaya term ito pero parang S and F, ganyan. So sabi niya, sige, DDS ang tawag mo. Sige. So yung DDS o Davao Death Squad, yung style nila ang na-implement nationwide later on. May konting changes lang kasi pumasok yung PNP ng mas malaki yung role. Okay. Attorney, itong mga nabanggit na pangalan, once upon a time, not so long ago, very high-ranking officials. In fact, 2 of them are incumbent and sitting senators of the Republic. Paano ba ito dapat tingnan ng mga akusado at ano naman ang obligasyon ng Estado? How should they be treated? With due process. Definitely, that is the cornerstone of any proceeding. It has to be fair and the accused have to be given and afforded all their rights. And at this point, itong, kumbaga, pag quote-unquote, pag-akusa sa kanila, ay sa totoo, paglalatag lang kasi ng kwento ng akusasyon kay Duterte. Okay. Hindi pa ito akusasyon sa kanila. Of course, it hurts kasi, Yes. bakit binanggit pa ako? Kaya lang kasi, yung point of view ng ICC, sa point of view ng ginawa yung krimen. Imposibleng ikwento yung ginawa ni Duterte nang hindi sinasali yung pangalan nila. Okay. Yung nabanggit ninyo, hindi pa naman sila akusado, wala pa tayong katiyakan kung may warrants of arrest nga. So sa ngayon, ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. So wala tayong obligasyon to give up the 8? Or should the ICC require it? Wala tayong ganong obligasyon. Ako yung argument ko, we have. We Okay. have the continuing obligation to cooperate with the ICC Kahit hindi na tayo investigation. miyembro? Okay. Kahit hindi na. Kasi nasimulan noon. Ito nga yung issues ng jurisdiction. Yes. May patuloy pa bang jurisdiction yung ICC sa atin kahit umexit na tayo? Ang sabi ng pre-trial chamber, napagpasyahan na eh. Yes. Sabi yung Okay. pre-trial chamber para po itong regional trial court, so mas mababang korte. Nakatungtong na ito ngayon sa kanilang appeals chamber o parang Supreme Court. Okay. Sabi ng pre-trial chamber, may jurisdiction pa, nagpapatuloy yung jurisdiction sa maliit na portion lang sa investigation na crimes against humanity committed between 2011 until 2019 During the in time the na member pa context tayo. of the... Kumbaga, wala ka nang ibang sisilipin Yes. pa. Magdadagdag ka. Kunyari, corruption. Nagdaming tatanong, pwede bang i-ICC yung corruption? Eh, hindi pa nasisilip yan ng ICC nung miyembro tayo. Kaya Right. mahihirapan. Pero parang gano'n, no? Ang konteksto ay, the jurisdiction is there and therefore, we need to continue cooperating. Okay. Dako tayo sa confirmation of charges hearing na mangyayari in exactly 1 week. Attorney, you are assistant to counsel. Pakipaliwanag nga briefly, ano ba ang role and involvement ninyo sa magaganap in the coming days? So una, ang assistant to counsel ay abogado na pwedeng Okay. mag-appear sa ICC, na aasiste sa counsel. Okay, ganun lang. Marami po kami, mahigit 1,500 counsels and assistants to counsels across the world. Okay. But you need to have a case. In the case against Duterte, sa Pilipinas, abogado na ako ng mga biktima, simulat sa POL. Sa binubuong legal team ng Common Legal Representatives, may mga espasyo dyan na pwedeng, siguro, tingnan natin kung paano makaka-eksena. Pero sa minimum, representante po pa rin ako ng mga biktima dito sa Pilipinas. At kung may gustong pumunta doon, kailangang samahan.
Attorney, napanood kita sa isang interview, sabi mo wala ka nang nakikitang dahilan bukod sa isang snowstorm para pigilan itong confirmation of charges. Why is that? And please walk us through the process. Ano ba mangyayari sa Feb 23? Wala nang, kumbaga, nakalista na Ubus na bala nila, checklist na. kumbaga, ganun Oo, ba? na-check na to. O, ito, nagawa na to. So, wala nang malaki pang insidente na pwede. Kaya yung mga, kasi hindi naman, you cannot be really sure. Pero yun nga, snowstorm or force majeure. In fact, we should point Acts out of God. na-delay na ho ito, no? Na-delay Matagal na. At nagamit na yung bala, quote-unquote, yung bala na he is unfit to stand trial. Yes. Hindi na rin uusad yung apela tungkol doon. Kade-deny lang yung request for leave to appeal. Ngayon, sa confirmation of charges, ang tanong lang naman ay, ano ba yung charges? Ano ang saklaw ng kaso laban kay Duterte? Hindi naman kung guilty siya o hindi. Mas importante dito yung ano ba ang nangyari at bakit siya inaakusahan. First step ito, pero malaki. Kasi hindi pa ito ever nasisilip. Maski sa Pilipinas eh. Okay. Laging ang usap natin ay may war on drugs, tama ba yung polisiya? Ito ba yung kahalintulad ng arraignment sa proseso natin dito sa Pilipinas? Ganun ba yun? Hindi. Babasahan ng sakdal yung nasasakdal, hindi? Hindi rin eh, kasi sa dulo nun, guilty or not guilty. Okay. Umaamin o hindi. Alright. Walang ganun ngayon. In fact, pwede nga siyang umabsent eh. Malinaw pa yon, waiver of the appearance of the accused during confirmation of Okay. charges hearing. Kasi pre-trial pa lang ito. okay. Hindi pa trial. Ang tanong pa lang, anong charges eh. At dito sa hearing na ito, pag-uusapan, una sasabihin ni prosecutor, ito ang inihahain kong reklamo. Okay. Yung DCC, yung kakadisclose lang na with the names, document containing the charges, ilalatag niya yung kwento, tatablahin, kumbaga, ng defense. At sa dulo nito, yun lang, wala pang desisyon yung korte ha. Okay. About 2 months after, saka pa pwedeng sabihin ng korte, yes, we confirm, yes, or no, we do not confirm, or kulang pa, ayusin nyo ng korte. And from there, we move to trial. Kung papayagan, kung i-confirm ang charges, yes, we move Okay. to trial. Leading to this, may mga developments din, yung pagpapadisqualify sa mga abogado, kina Atty. Butuyan, Atty. Andres, at sa pagpayag sa 500 applicants to stand as victims. Unahin natin yung tungkol sa pagpapadisqualify sa mga abogado, attorney. Ano bang senaryo dito? And why is it, what's in it for them? Ika nga, pag na-disqualify itong mga abogado. Mahirap magsalita dyan. Okay. Of course, the defense strategy at magkakaroon ng pagkakataon na magsalita yung mga abogado na tinukoy dahil hindi naman due process nga eh. Hindi naman basta-basta magpapasya yung ICC sa simpleng hearing ng depensa. At importante na merong abogado para sa mga biktima. 539 ang na-qualify. Gulat kami, ang bilis ng ICC din na mag-review kasi nung una, 29 ang Okay. in-approve. Susunod, yung 10 daw na nasa Group C. So may Group A, B, C, ganyan. Naging 39. Aba, pagpatak ng Thursday, Friday, 500 tinanggap na. February 9 ang submission ng 500 documents. February 13, aprobado na. Kaya para sa amin, importanteng marinig yung boses ng 539. So, attorney, are these cases going to be tackled individually or collectively? Collectively. Okay. Hindi po required na, kumbaga, litisin yung kaso nila. Yes. Kasi, kumbaga sa punto ng ICC, ang role nyo dyan, hindi para patunayan yung krimen. Ang role nyo dyan, para sabihin sa amin kung anong nararamdaman nyo. May ilan na kukunin po bilang witness. So, merong victim witness, tapos merong participating victim. Itong 539 participating victims, magbibigay ng views and concerns. Attorney, yung fitness to stand trial ng dating Pangulo, mukhang wala ng puwang para iapela ng depensa. Mukhang wala na eh, kasi na-deny yung request for leave to appeal the charges. Of course, may iba pang paraan para, kumbaga, buhayin yun. Pero sa ngayon, hindi na kasi sila makakatungtong sa appeals chamber sa issue na yun. By the very nature of this case and the persons involved, attorney, heavily charged politically ito eh. Main personality involved, former President Duterte. Ngayon naman, pinangalanan mga personalities identified with him. Ang tanong marahil ng mga kababayan natin ngayon, hindi ba gumagalaw ang gobyerno rito? At umabot na ba sa ICC yung bangayang Marcos at Duterte?
ang hirap namang sabihin bangayang Marcos at Duterte to. Kasi panahon pa ni Duterte, ito umakyat. Okay. At kung meron mang gobyerno na hindi gumalaw, or administrasyon ni Duterte yon. Nagsimula ang proseso, kumagat ang lahat, na 2018, panahon pa ni Duterte. Kaya kung merong tinutukoy na hindi nag-imbestiga, sila yon. Yung kay Marcos, we could have prevented further investigation. Pero later na yun, 2022. At nung nasilip, kulang din naman yung ginawa niya. Nagpa-quadcom, pero wala namang investigasyon na patungo ng prosecution. Kaya pareho lang sila. Walang ginawa, nag-imbestiga man, nasimulan, pero hindi natapos. Mukhang dito sa ICC, mas klaro na may masisimulan at may matatapos. And this is the road to justice that the victims, their families wanted for a very long time. Yes, actually, ang ano namin, isa lang. Hindi naman kami kumbaga asang-asa dito sa ICC kasi ang hirap nun, di ba, na hindi din kami talaga buong-buong pamilyar sa isang institusyon na sa totoo, sa isang banda ay political din. At in fact, yung pagsali sa ICC ay isang political action. At ngayon, under attack yung korte. Right. Kaya nakaabang din kami, pero ito ay isang avenue. Kung nagbukas ang pintuang ito, pinasok na namin ito. Attorney Conti, maraming salamat sa pagpapaliwanag. Salamat, ingat. Nakausap po natin, Attorney Cristina Conti. Mga kapuso, bantayan po natin ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang confirmation of charges inaabangan po ng marami, lalo na yung pamilya ng mga biktima. Mga kapuso, mga issue pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin on record sa unang hearing.